First Timothy chapter 4. Verse number 16. Basahin natin na sabay-sabay. Verse number 16. Ready? Read. Take heed unto thyself, unto the doctrine, continue in them. For doing this, thou shalt both save thyself, and them that hear thee. Gusto kong pansinin natin yung sinabi niya dyan. Take heed unto thyself. Another verse, Acts chapter 20. Acts chapter 20, verse number 28. Yung sabi ng Bible, so verse number 28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Sinabi niya dyan sa verse na yan, take heed therefore unto yourselves. So there's a progress sa buhay ng isang lingkod ng Diyos kung paano binibigyan ng Panginoon ng responsibility. For example, the man of God, who would expect God would call an ordinary person at later on, ibigyan ng Panginoon responsibility over the church of the living God. At alam ng Panginoon, hindi basta-basta niya ipagkakatiwala ito because He knew it was purchased with His own blood. So ang ministry na pinagkakaloob ng Panginoon ay hindi basta-basta. If you are here and you are called to preach, called in the ministry, alam mo, sigurado ka sa sarili mo, tinawag ka ng Diyos, a very simple message tonight. Take heed unto thyself. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talatang aming binasa. We are so thankful that we are in the Baptist Heritage Bible College. Ito po ay training ground ng inyong mga tinawag. At salamat, Panginoon, na marami po ang naging bunga ng ministry na ito. Salamat po sa vision na binigay niyo po sa aming pastor. We are so thankful na meron po kayong salita that is ever faithful, na ginagamit niyo to change the hearts, the lives of each and everyone. Holy Spirit, kayo po mamuna sa aming kalagitnaan. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you po. You may be seated. Now, sabi ng Bible, very clear sa verse number 16, 1 Timothy chapter 4, verse 16, take heed unto thyself. Ang pinag-aaralan natin ay nasa salita ng Diyos. Take heed unto thyself, and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Pero bago mo makita yung gagawin ng Diyos, dapat maging mapagbantay ka kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. Kasi meron siyang instruction, take heed unto thyself. Now, bago pa ito binabanggit-banggit sa New Testament, ay alam na nila na meron talagang instruction ang Panginoon sa kanila. At kahit sa Israel, tingnan niyo po sa Deuteronomy chapter 12. Deuteronomy chapter 12. Verse number 13. Take heed to thyself
that thou offer not thy burnt offerings in every place that thou seest, but in the place which the Lord shall choose in one of thy tribes. There thou shalt offer thy burnt offerings, and there thou shalt do all that I command thee. So alam na nila na ito ay instruction ng Panginoon, at kahit sa Israel, the same instruction na tinanggap ng Israel, ito ay tinanggap ng mga tao na pinili ng Diyos, and at the same time, sa panahon natin ngayon, ay ganun pa rin, the same instruction na binibigay ng Panginoon sa bawat isa, to take heed unto thyself. Now, bakit ito yung sinasabi ng Panginoon na paulit-ulit niyang binabanggit, take heed unto thyself? Kasi nga, katulad ng nation ng Israel, na marahil ay nag-iisip sila na sa kanilang sariling desisyon ay tama yung kanilang ginagawa, pero sa mata ng Diyos yun ay mali. Kaya, sinasabi na pag-isip-isipan mo muna yan. Huwag kang padalos-dalos. Iba ang nasa isip ng Panginoon. Ito ay reminder ng Panginoon sa bawat isa, take heed unto thyself. Now, bilang enrolled sa Baptist Heritage Bible College, isa sa may enjoy natin pag-aralan talaga ay ang Word of God. The King James Bible. Na pag sinabing heed, ano bang ibig sabihin nun? Take heed unto thyself. Ang ibig sabihin ng word na heed is to pay close attention. Pay close attention. You will have a careful consideration. It is a call to be alert. It is being mindful of where you are or what you are doing. Ngayon, tatanungin kita, alam ba kung nasan ka? Alam mo kung nasan ka? Well aware ka ba? Conscious ka ba sa sarili mo? Ano itong pinasok mo? Nasa Baptist Heritage Bible College ka! Ikaw ay enrolled! Ikaw ay estudyante ng Biblia. Now, sabi ng Panginoon, take heed unto thyself. Hindi pwedeng hindi mo alam ba't ka nandito. Nayaya ka lang ba ng kaibigan mo? Na ikaw ba ay naitulak lang ng magulang mo? Kaya nandito ka sa Baptist Heritage Bible College? Or wala kang magawa? Meron akong free time. Kaya siguro pwede ako pumasok sa BHBC. Aware ka ba kung sinong nagmumold sa'yo? What are your influences that shape your character? Hindi naman pumasok tayo dito, okay na tayo. May mga first year, may mga high expectations kayo. Oh, dagalingan ko doon. Magiging mabait ako. Masunurin ako. Magalang ako. Lahat, sasaluduhan ko. Maraming babaguhin sa'yo. Pag napapagalitan ka na, pag napapagsabihan ka na, tatandaan mo, inaayos yung character mo. Huwag mong sayangin ang pagstay mo sa BHBC kung hindi mo makukuha yung tinuturo ng Baptist Heritage Bible College na ang basihan ay ang King James Bible. Take heed unto thyself. Ang mahalaga ay makuha mong tinuturo ng teacher mo. The motto of this college is enter to learn, go forth to serve. The goal of our pastor is to have faithful servants
of our Lord and Savior Jesus Christ. His desire is for us to develop a heart for God. Bible students, graduates who love souls, loves the church, involved in the ministry. One of these days will establish churches. Yung ikaw ay nag-enroll, ang gandang decision yan. Siguradong sa Bible College, marami kang matututunan. To learn doctrines is important. To continue in them is another thing. Madaming nag-aral, pero hindi pinagpatuloy ang napag-aralan. Kaya dyan mo makikita ang kaibahan ng pumapasok sa nag-aaral. Yung iba pumapasok lang, pero hindi nag-aaral. Hindi pwedeng iba ang sinasabi sa ginagawa. Hindi talaga pwede yun eh. Ang bihis mo lalaki, pero iba ang nasa loob. Mukhang mabait, pero nangangaga. Bible student, pero backslider. Para saan ba ang Bible doctrines kung wala ka namang gagawin? Sabi ng Bible, take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Ang gusto ng Panginoon, tayo na nasa ministry ay hindi patulog-tulog. Full-time worker na hindi patakas-takas at patago-tago. Ba't ka nagtatago? How are you going to take heed of yourself? Number 1. First Timothy chapter 4, verse 6. Sabi ng Bible sa verse 6, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Number 1, nourish yourself with the Word of God. Nourish yourself with the Word of God. Matthew chapter 4. Verse number 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Now, tatandaan natin, kung merong physical food, merong spiritual food. That's why you need to nourish yourself with the Word of God. Dahil hindi ka lalago spiritually without the Word of God. Hindi lang yung basta lang Bible student. You've got to nourish yourself with the Word of God. Don't miss a day without feeding yourself.
God. Read the Bible. Meditate it. Apply it in your life. The Word of God will guide you. It will help you. It will encourage you. Alam ng Diyos kung ano yung pagdadaanan mo. Hindi pwede ikaw ay nanghihina. You need encouragement from the Word of God. Ikaw ang nakakaalam kung hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. Ikaw ang nakakaalam yan. Ikaw ang nakakaalam yan. God is simply saying to each and everyone, ikaw ang nakakaalam yan. Kung Bible student ka at pagkatapos hindi ka nagbabasa ng Bible, imbis na maging effective, defective. Get out from being malnourished. Ang hirap pa naman yan, hindi kita. May mga matataba dito, kita natin. May mga payat din. Pero yung spiritual, kita ba natin? Nangangayayat na pala, butot balat na pala. Pipirma na lang ang bulate, wala na. Pero amen. Enroll ka. BHBC, the greatest Bible college in the whole wide world. The greatest. Enroll in the Baptist Heritage Bible College. Pero malnourished. Nagbabasa ng Bible. Choir member, hindi nagbabasa ng Bible. Sunday school teacher, hindi nagbabasa ng Bible. Soul winner, hindi nagbabasa ng Bible. Ngayon, nagagawa mo pa yan, but one of these days, you will quit. You will quit. You will stop. Why? Because you stop reading your Bible. Balikan natin yung pagiging bata. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your... Naalala ko yung lumaki rin ako sa church. Naalala ko yung panahon unang-unang beses kong kinakanta yun. Wala pang kamuang-muang. Read your Bible, pray every day. As you grow, grow, grow. As you grow, grow, grow. Pero yung Bible students, hindi nagbabasa ng Bible. Ang lakas ng loob mong pumorma. Bible student. Makikita ka ng mga ordinary members, wow, nakaka-bless naman ang buhay mo. Kung alam niya lang, hindi ako nagbabasa ng Bible. Pag hindi ka na kasi nagbabasa ng Bible, hindi ka na rin nagpe-pray. Para saan pa yung prayer mo? Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Mahirap kayong pag-aralan ng Bible na hindi ka nagpe-pray. So nakatago. Kaya nga, ito yung pinakamaganda at the best na lugar para magtago yung mga backslider. Nakangiti yan. Pero merong rebellious heart. Naka-uniform yan. Akala mo totoo. Ito yung sinasabi ni Pastor, the persons who will stab him at the back. Ito yung ngayon, enrolled dito, pero one of these days kung anong sasabihin sa Baptist Heritage Bible College. Pa yes sir, yes ma'am, yes ma'am, yes sir, yes sir. Pero punong-puno ng bitterness sa puso. Kasi hindi naman nagbabasa ng Bible. Nakagraduate nga, pero malnourished. How's your Bible reading? How's your meditation of the Word of God?
collection namin. Wow, ang mababang student. Basta ka bang Bible mo? Wow, may brand new Bible ako. May collection ako ng Bible. I have 10 Bibles. Isang NIV, RSV. May study Bible ako. Lahat. Mamahalin yun. Ginto yun. Binabasa mo ba? Kasi kung binabasa mo yan, hindi ka malnourished. Hindi ka pupunta sa church na malungkot. Parati ka excited. Alam ko, ako, teacher ako eh. Alam ko at ramdam ko kayo eh. Alam ko pag spiritual na spiritual kayo, tsaka hindi. Ganun na lang yung sir, talagang, yung lahat ng iutos mo talagang alam mo yan eh. Pero pagka talagang tagilid ang puso, kitang-kita sa countenance. Hindi mo lang alam, pero nire-reveal yan ng Diyos. Katulad ngayon sa salita niya, God is reminding each and everyone to take heed of yourself. Nourish yourself with the Word of God. Number 2. Mahirap mag-preach pag alam mong 2.5 oras kang nagturo. But what an experience. I enjoy it. 1 Timothy chapter 4. Verse number 7, 8, and 9. Sa ng Bible, but refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation. Number 2. Exercise yourself with godliness. Exercise yourself with godliness. Tignan niyo sa chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Verse 3. Hanggang verse number 6. If any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is proud, knoweth nothing, but doubting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evils, surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself. But godliness with contentment is great gain. Take heed unto thyself. Tingnan mo yung sarili mo. No, the Bible is very clear. Yung godliness, mahalaga. Dapat mong i-exercise. I-exercise mo. Ano ibig sabihin yan? It's time to enjoy what you are doing right now. Kasi pag nasa ministry ka tapos hindi mo ini-enjoy yan, there's something wrong. Pag exercise, paulit-ulit, iisipin mo talaga, ito na yung buhay na isinuko ko. Ako, nag-surrender din ako ng buhay eh. Pwedeng iba yung buhay ko eh. At ganun ka din. Pwedeng wala ka dito. Pero nandito ka na nga eh. I-enjoy mo. Paulit-ulit mong gagawin.
gagawin yan. I-enjoy mo ang pagising ng maaga. I-enjoy mo na pagising mo, alam mo, ministry ang gagawin mo. I-enjoy mo na ikaw ay kikilos sa dito by schedule. I-enjoy mo. Paulit-ulit mong gawin. Paulit-ulit kang umiwas sa kasalanan, umiwas sa kalokohan. Paulit-ulit, exercise yourself with godliness. Umiwas ka sa pandaraya ng dyablo. Aminin mo naman sa sarili mo na hindi ka sanay, na ganito yung ginagawa mo. Sabihin mo, hindi ako sanay talaga. Hindi ako sanay na magbihis na maayos. Hindi ako sanay na magsalita na maayos. Hindi ako sanay na gumawa ng tama. Hindi ako sanay. That's why I need to take it on myself. Amen. Kaya nga kailangan ng training. Paulit-ulit natin gagawin. Sa exercise, may repetitions. 10 repetitions. Oh. Kaya pag bumalik ka ng subject, ayos lang yan. Exercise yun. Bumalik ka ng first year, ayos lang yan. Exercise yun. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ka sa training. Ang mahalaga yung puso mo na parating magsasabit. Yes, Lord, gagawin ko po kung ano yung kalooban niyo sa akin. I may fail you this time, pero magpapatrain pa rin ako. Ano man yung gagawin sa akin at ipapa-experience mo sa akin sa ministry, so be it! Ibigay mo naman sa Panginoon ang kahinaan mo. Siguradong palalakasin ka niya eh. Mabiyaya ang Diyos sa buhay natin. Hindi siya nagkamali na dinala tayo dito. Hindi siya nagkamali na tinawag ka ng Panginoon. We have rules and regulations. Mamaya, papakinggan yan. Okay lang yan. Makakatulong yan. It will help you. It will not destroy you. Pagsikapan mo. Nagsumunod. Exercise, exercise, exercise. Number 3. First Timothy chapter 4, verse 11. Verse 11 hanggang 15. Sabi ng Bible, these things command and teach. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Number 3, the last. Involve yourself with the gift God gave you. Involve yourself with the gift God gave you. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, verse number 15. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Involve yourself with the gift God gave you. Prove yourself about God's call in your life. Patunayan mo, talagang tinawag ka ng Diyos. Kailangan approve ka sa Panginoon. Ikaw ay approved sa Panginoon bilang isang workman. A workman.
Kaya, hindi ka lang Bible student kasi hindi lang naman head knowledge eh. Kailangan nyo natututunan mo, merong application yan, may gagawin yan. Kaya ang ganda ng training natin dito, on-the-job training. Yun natututunan mo, gagamitin mo sa area. Yung attitude na tinuturo dito, i-apply mo sa ministry. Kaya hindi pwedeng wala kang involvement sa ministry. Bible student, wala kang involvement. Aral ka lang ng aral. Ilang beses, pinapound sa pulpit, kailangan ng choir member, kailangan ng Sunday school teacher. Ang mahirap yan, hindi ka pa nagdadala ng bisita. Involve yourself. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ikaw yung Bible student na alam mo at sigurado ka na yan ang kalooban ng Diyos na ginagawa mo base sa sinasabi niya sa kanyang salita. Hindi tayo robot. Hindi tayo na-hypnotize. Pasok ako sa ministry. General ako sa BHBC. Mag-i-stay ako dyan ng 4 na taon. Wala yung worker na walang kabuhay-buhay. You know it? Alam mo yung kasama mo, alam mo yung kaibigan mo na nasa ministry, pero walang kabuhay-buhay. Naranasan ko mag-surrender ng bunak, naranasan ko tumira sa dorm, at uuwi ka, kita mo sila, walang kabuhay-buhay. Nag-Sunday school teacher din ako, kita mo yung walang kabuhay-buhay! Bubuksan lang ang Bible during services, walang kabuhay-buhay! No. Tinawag tayo ng Panginoon sa ministry. Pagkatapos siya pa nag-provide sa atin ng talents, gifts, abilities, at hindi mo ginagamit. The Word of God should move you to do something for Him. Remember, you have a great potential. Hindi ka saling pusa. Meron kang gagampanan sa gawain ng Panginoon. Let God use you. Bago mo bantayan ang iba, bantayan mo muna ang sarili mo. Ito ang sinabi ng Panginoon eh. Take heed unto thyself. Kalimutan mo muna yung mga dami kong gagawin, dami responsibility, How about yourself? Take heed unto thyself. Dakilan Diyos, salamat po sa iyong salita. Thank you, O God, for the word. Thank you, O God, blessings. Pinapakita niyo sa amin. You are a nobody. Pero salamat po, we have a somebody. Siya nagbibigay sa amin ng kalakasan. Napakamabiyaya niyo po sa aming buhay. To keep us in the ministry. Bless you po invitation tonight. In Jesus' name I pray. Tayo po tayong lahat. Altars open. Why not come and talk to God right here, right now?